Walang may gusto mag-assassinate sa kanya. To testify before the committees in the House and in the Senate. Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na ta with evidence na kupo. Kawawa si Pastor Apollo Kibuloy. Si Pangulong Bongbong Marcos para yatang panig kay Risa Hontiveros. Naku, yan ang latest trending na ating pag-uusapan ngayon mga kabibig. Maraming mga netizen, lalo na ang mga supporters ni Apollo Kibuloy na na-shock sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa kaso ni Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ng iba, itong si Pangulong Bongbong Marcos, ingrato. Hala ka mga kabibig! Naku po, ingrato daw si Pangulong Bongbong Marcos, walang utang na loob. Lahat-lahat sinabi ng mga supporters si Pastor Apollo Kibuloy. Bakit nga ba? Ano ba ang komento ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy? Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos na sabi niya na hindi siya nakipag-connivance sa US para ma-assassinate si Pastor Apollo Kibuloy. And the same time mga kabibig, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos ay kailangang harapin, kailangang pumunta si Pastor Apollo Kibuloy sa Senado at saka sa Kongreso. Kailangan niyang harapin ang mga aligasyon, kailangan niyang sagutin ang mga aligasyon na binabato sa kanya. O yan mga kabibig. So, ano sa palagay niyo kabibig? Tama ba yung mga sinasabi ng mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy nga ingrato itong si Pangulong Bongbong Marcos? Napanood nyo na ba ang komento ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol kay Pastor Apollo Kibuloy? Hindi pa? Ay, ito na mga bibig. Panoorin natin to. Walang may gusto mag-assassinate sa kanya. Bakit siya assassinate? Wala namang yun. Huh? What? I mean, you know, why would anyone want to do that? Maybe he's just very, wala na. I just, hindi ko naintindihan yung sinasabi na. Bakit siya assassinate? Baka naka-fentanyl po, Mr. Wilson. Hindi naman siguro, pero hindi ko alam. Siguro natatakot siya dahil sa mga pangyayari. But again, the best way to diffuse that situation for him is to testify before the committees in the House and in the Senate. Okay. Thank you, sir. O, di ba mga kabibig? Tawang-tawa lang si Pangulong Bongbong Marcos. Sino bang hindi matawa kabibig na kung ano-ano mga sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy para yatang sinasabi niya si Pangulong Bongbong Marcos ay gusto ipatsugi si Kibuloy? Ipinagtatawanan na lang ni Pangulong Bongbong Marcos at hindi niya naintindihan ang mga sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy. Sabi pa ni Pangulong Bongbong Marcos ay baka takot lang si Pastor Apollo Kibuloy kaya napagsalita siya ng ganon, mga komento. At ito ang komento ng mga ilang netizen mga kabibig. Ingrato ka, Pangulong Bongbong Marcos. Ganito ka-ingrato itong si Bongbong Marcos. Remember, bago mag-eleksyon, ay wala siya mapagkatiwala ang media platform na magbibigay sa kanya ng parehas na laban sa political debate. Remember, Mr. Bongbong Marcos, dinaya ka ni Leni Robredo sa vice presidential election? At ang SMNI ang nagbibigay ng parehas na airtime at venue mo sa mga hinanaing mo sa dayaan. SMNI lang ni Mr. Kibuloy ang nagbigay sa kanya ng media mileage noong nagdaang eleksyon. Ayaw ka ngang interviewin ng 2, 7 at 5 dahil anak ka nga daw ng magnanakaw at diktador. Which is ayon sa kanila. At ang motto nila ay never again to Marcoses. Huwag na tayong maglokohan pa at may pa-innocent effect ka pa ngayon sa panggigipit kay Mr. Kibuloy. Ang lahat ng lundo ng mga kaganapan na yan ay si dating Pangulong Duterte.
ayaw mong mabubulgar sa SMNI ang bulok mong gobyerno. Dahil walang sino mang makapagsupalpal ng pera sa SMNI para tumahimik sa mga kabalbalan ng gobyerno mo. Napalpak ka sa agrikultura, binitawan mo. Napalpak ka sa Maharlika Fund, inatras mo. Ngayon, people's initiatives naman at matunog ang di umano'y pagkakurap ng pinsan mo sa pirma ng mamamayan. At ngayon, tinatawan-tawanan mo lang si Mr. Kibuloy? Ngayon talaga? Ay, ito pang ibang mga komento. User pala si Pangulong Bongbong Marcos. Pagkatapos silang gamitin ng walang utang na loob, nako, talaga, ganun ang mag-asawang Marcos. They are all the same. Si Apollo Kibuloy at si Marcos, nagamitan lang sila. We don't need politicians, we need God, sabi ng ilang netizen. Ito pa. Pero mga kabibig, alam mo, nagbigay din ng mungkahi si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ako ang supplier ng firearm dito, hindi ako nanghihingi. Matagal na akong supplier ng firearm, bata pa ako. Get yourself arrested. This is a free country. If you do not want to go there, get arrested. I'll give him the free choice. Sabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, this is a free country. If you, Kibuloy, don't want to go there to the Senate, then get yourself arrested. I will give him the free choice, which is true. Diba? Kung ayaw pumunta sa Senado, edi magpa-aresto ka. Tingnan natin kung ano mangyayari. Tama talaga ito si Pangulong Duterte. Oy, swak na swak ang sagot ba? Hindi yung parang pagtatawanan lang si Kibuloy, pasabihan pa ni Pangulong Bongbong Marcos na parang natatakot si Kibuloy. Di ba parang, nasaan ba ang magandang mensahe mo para kay Kibuloy, Pangulong Bongbong Marcos? Buti pa ito si Pangulong Duterte. Tama, free country to. Kung gusto mo magpa-aresto, magpa-aresto ka. Kung gusto kang pumunta sa Senado, pumunta ka. Pero kung ayaw mo pumunta sa Senado, edi magpa-aresto ka. That's your free choice. Diba? Galing talaga ni Pangulong Duterte, oy. Kung naintindihan mo ang message ni Pangulong Duterte, ay swak ka sa yung wavelength na brain. Yan na nga mga kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Naku, grabe, ang dami palang mga issue mga kabibig. Oy, diba? So, ano ang iyong komento tungkol dito? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!